Good afternoon guys. So yan, mag-alas dos na. At hindi ako nakapag-vlog dahil ito. Ito yung pinagkaabalahan ko. And naghintay din ako ng call kanina kung matutuloy yung pasok ko. So ngayon, hindi siya na-push. At meron pala kaming isa sa mga model vlogger din. So kapag nagkaroon ng time, makausap ko siya. Tanong ko kung pwede kong ibigay sa kanya or ipaalam sa inyo yung vlog niya. So, nung inad ko kasi siya para ipasa yung mga videos na behind the scene nga nila, doon ko nakita na nakalagay sa kanya vlogger. So, yun. At chinek ko rin, 85 pa lang yung followers niya. So, para makagain siya, ipapasa ko sa inyo. Pero syempre bago yun, katulad nga ng sinasabi ko, magpapaalam muna ako, diba? Tsaka siya nagko-cover siya ng mga kanta. So hindi siya gumagawa ng daily vlogs, ganon. Pero hindi ko alam kung nagre-review siya ng mga beauty makeup ba yun? Yung beauty vlogger yun. Then ayan, nanood ako ng Started with a Kiss Season 2. So, yung Season 2 nito yung hindi ko natapos kasi nga nag-aaral pa ako noon. At, ito lang yung suot ko today. Then, magpapalit ako ng maong kasi, parang pinaka-cycling ko siya. Hindi ako lumalabas ng ganito. So, magpapalit ako ng maong, tapos, pupunta akong Jollibee dahil, yun ang merienda namin ngayon ni Mother Earth. At, ano pa ba? Yun lang. Sana sanay na kayo na na delay na siya kasi hindi ako pwede maging updated. Tsaka chine-check ko rin yung mga page ng manager ko, yung partners namin, kung pwede na, kasi nakita ko nag-post na sila ng mga shoot, ng mismong shoot nila, at hindi ko alam kung naka-public yun. Nilagay na nila in public, ilalagay ko na rin yung behind the scene sa YouTube. So ngayon, nasa December 22 pa lang ngayong i-upload ko, and yung kahapon, December 21, natapos ko na siya. Inantay ko lang siya matapos, then after nun natulog na ako. Tapos ang problema, hindi ako nakagawa ng mga thumbnail ng iba kong video. So ayun, mabagal ako today, pero okay na rin yun kasi naman maging part 1, part 2, part 3 ulit yung mga videos ko. So may mga videos akong hindi napapanood ng iba, so kaya ang ginagawa ko, naghihintay na lang ako. So yun, at gugora na ako at iwanan ko tong cellphone ko kasi maglalakad lang ako papunta ron. At ito lang dadalhin kong cellphone. At ang aking kulay, itong gold ng ito siya, yung color trends, yung mga new shades nito, ito siya, gold. Then ito, pussy red, at ito siya, pussy red. Ito yung brand niya, and yun nasa likod, burado na siya. So yun, at marami akong mga bagong cutics. Yun nga yung pinakita ko, yung nakalagay dito nun sa kuko ko. So na-post ko na siya sa sa IG, sa FB page. Kung wala sa FB page, yung iba nun nasa IG. And syempre, ang pinaka-kompleto yung dun nga, yung sa pinaka-main account ko sa FB. And regarding din pala dun sa mga beauty products na ginagamit ko, pansin ko, mas okay na siya ngayon compared dun sa dati. So, thank you Kuya Aaron sa pag-suggest na yun yung gamitin ko. At ayan, pumapantay na siya. At mga rin naman lahat naman ng pasok ko puro sa studio, hindi naman ako lumalabas, so hindi naman din ako masyadong naaarawan. At syempre panay yung aircon, so effect na rin ng aircon yan, diba? So mas malamig yung lugar, mas okay compared dun sa mainit. Then umuwi ako minsan madaling araw na, diba? Tapos minsan ang pinaka-late kong uwi kapag ordinary day lang, 9 PM to 10 PM minsan. Tapos minsan naman 6 PM, 7 PM, 8 PM. Yun yung mga kadalasan na uwi ko. Pero kapag marami yung model namin, minsan umaabot kami ng 1 AM to 2 AM. Ano naman yun? It's either marami yung model, marami yung mga damit nila na susuotin, marami yung layout na gagawin, or video siya na shooting. So sa shooting kapag kaganon kasi tawag doon,
pag sa shooting mabusisi, so bawat bigkas, bawat salita, hindi ka pwedeng magbakel, hindi pwedeng magkamali kasi nga naman live ka sa TV or mapapanood ka nationwide, syempre 'di ba dapat yung pronunciation clear and yung acting, yung tingin sa camera, etc. So yun. At every time na nagka-cut back to back to start sila or from the top, ganun. So yun, at gora na ako, gusto ko na kumain. Mamaya na lang. Wait lang. Ayan o. Pinapanood ko ngayon si Ate Ann. Post ko muna to. So yan, dahil ako lang mag-isa ngayon, tawag doon, dito ako sa kama ng kapatid ko, and yung binablog ko kanina patong hapon ay yung ina-upload ko 37 minutes pa yung aantayin ko, grabe. Tapos nasa December 22 pa lang ako. Tapos yung December 23 iba doon, na-edit ko na, nalagyan ko na ng background. Then, pagsasamahin ko na lang siya para hindi na siya mahati ng by part. Yun na lang yung next na gagawin ko. Then, upload na sa YouTube. Tapos, nagawa ko naman na siya rin. Oh, tapos na yung December 22. Next ko nang gagawin yung December 23. Tapos, yan, gumamit na ako ng flashlight nitong cellphone kasi madilim. At, yan, puro pink na yun nandito. Yung ginawa kong cover sheet ng kapatid ko, yung pang army. Tapos yung Minions, kapag nalaban na, yun na gagawin kong bedsheet niya. Tapos yung kapatid ko nga, tulad ng sabi ko, nasa Laguna siya. At, yun, 1 week siya doon. Kaya dito ako sa taas, 1 week din walang patayan yung ilaw. At, ano pa ba? Ayun, sayang hindi ko na-vlog yung harutan ni na mama tsaka ni daddy. Bihira lang din kasi yung nangyari. Tapos, nag-advise din si daddy sa amin, na, yun nga, kasi yung dito sa amin, merong babae na nuknukan ng chismosa. Ang sabi niya ganun, wag ko na lang daw pansinin, kasi nga, yun, ang kumakalat kasi na balita, wala daw na kaming pera. So, paano kami mawawalan ng pera kung lahat naman kami dito nagtatrabaho, 'di ba? So, kaya na lang din sinabi na ganoon kasi nga alam naman namin na kapag alam nila na maraming pera kami or sobra-sobra yung pera namin, syempre merong mga pupunta dito mangungutang at magbabait-baitan, tapos pagka siningil mo, wala na. So, ngayon, para hindi na mangyari yun, sinabi na lang na wala kaming pera. So ngayon, chismosa, tuwang-tuwa. Tapos yung naglakad nga ako, kinuwento ko yun sa dad ko, na naglakad ako, nadaanan ko siya, tapos nagparinig siya ng nga. Yun, sabi niya. Tapos sabi ni daddy, pabayaan mo. Yun yung alam nila na wala tayong pera. Mas okay na daw yun. Tapos sabi ng daddy ko, ako nga sinabihan nga ako ng tomboy na ang yabang ko daw. Paano ako magiging mayabang? Hindi ko naman siya nakakausap. Yun yung sabi sa kanya. Tapos yung nangyari na yun, sinabi lang yun kay daddy na meron daw nayayabangan sa kanya. So, totoo naman, wala namang ibang kinakausap yung daddy ko rito. Tsaka, lahat lang naman ng mga nakakausap ng daddy ko, yung mga tao din na nasa picture na yung mga nakakasama niya yun. Pero yung mga nagsasabi sa kanya na mayabang siya, hindi kaibigan kausap, hindi niya talaga yung nakakausap. So sabi ni daddy, ganun talaga yung mga tao kapag naiinggit sa'yo, gagawa sila ng paraan para lumubog ka, hatakin ka nila pababa. Kasi kapag mababa ka na at lubog ka na, dapang-dapa ka na, tsaka sila lalapit sa'yo na parang kaibigan, na naawa, susuportahan ka, ganun. Kasi ang gusto lang din naman nilang mangyari yung maging pantay-pantay kayo, na lahat kayo lubog, walang asenso, ganun. So sabi ng daddy ko, pagka mga ganyan, kailangan masanay ka na. Dahil kapag nakakatanggap ka ng maraming paninira, chismis, ibig sabihin umaangat yung buhay mo, may mga pagbabagong nagaganap sa'yo, at yung mga kaganapan na nangyari sa'yo noon ay kumbaga parang bago ngayon sa paningin ng mga chismosa yung mga nangyayari sa'yo ngayon. Kasi kung yung mga nangyayari sa'yo ngayon, yun yung kinaiinggitan nila compared sa nangyayari sa'yo noon. Kasi yung nangyayari sa'yo noon, magsasawa na silang i-chismis yun sa'yo kasi yung mga tungkol sa'yo, kasi luma na yun bakit
bakit papatulan mo yung mga lumang balita? Syempre lahat ng mga chismosa ang gusto nila yung mga current, yung mga ano lang, yung mga kailan lang nangyari, mga ganun ba. Tapos sabi niya ganun, ganun talaga yung mga chismosa. Kapag nainggit, gagawa yan ng paraan para magalit sa'yo yung mga taong nasa paligid mo, lalo na yung mga alam nila na yung mga tao na ka-close mo, gagawa sila ng paraan para mag-away kayo. So, mangyayari naman talaga yun, oo, na magkaaway kayo ng mga taong naging ka-close mo. Yun ay kung mababa yung pagkakakilala sa'yo. Pero kapag yung mga taong yun, let's say na mga best friend mo, sinabihan sila ng mga kwentong chismosa tungkol sa'yo na walang katotohanan, tapos hindi naman din nila papaniwalaan kasi mas kilala ka nila personally aside dun sa mga nadidinig lang nilang balita na wala namang proof na kung totoo ba yun o hindi. Tsaka if ever man na merong totoo dun o hindi, i-confront ka naman nila in a way na hindi kayo nag-aaway, yung maayos pa rin yung usapan. So dun mo rin makikita yung mga tao na yung mga taong bago mo lang nakilala, na mababaw lang yung pagkakakilala sa'yo, yung bigla ka na lang iiwasan dahil nga may mga chismis silang nadinig sa'yo na hindi maganda. At isa lang din yun na proof na yung taong mga bago mong kilala walang balak na kumbaga parang walang balak gamitin yung utak nila na mag-observe, mas kilalanin ka at tignan kung sino ba talaga yung nagsasabi ng totoo, yung taong nagkwento lang ng balita o yung taong mismong sinisiraan nila, yung magsasabi kung ano ba talaga doon yung totoo o hindi, di ba? So kasi karamihan naman sa mga chismosa magdadaldal, dahil yun sa mga nasabihan, papaniwalaan. Oo, mayroong mga tao pinaniniwalaan. Yun nga, tulad ng sabi ko, hindi nga sapat yung pagkakakilala sa'yo. So ngayon, nagkaroon kami ng time at si mama, daddy, ako lang yung tao ngayon dahil nga wala yung kapatid ko. Nagkaroon kami ngayon ng time na magkapagkwentuhan, kaso etong cellphone na iwan ko dito sa taas. So yun, at yun yung isa sa mga sinabi ng daddy ko na kapag may chismosa at may naninira sa akin, huwag akong masasaktan kasi yun at yun lang talaga yung mga kayang gawin ng mga chismosa, ang magdaldal. Pero ang sarili nilang buhay, sarili nilang baho, hindi nila kayang idaldal. So kami, family namin, tahimik lang, wala naman kami sinasagasaan ng ibang tao. Yung ang mga kapitbahay namin iba dito, yung mga kinuha kong ninang, sila pa yung pumupunta rito mangungutang, tapos ang hirap din nilang singilin, sila pa yung magdadrama. So yun yung iniiwasan namin na mangyari kasi 2016 na bakit kami yung ginagawa nilang parang 5-6, sa amin sila nanghihingi, nangungutang, etc. Tapos minsan may mga binibenta, okay lang kung na may magbenta kasi yung iba dito, yung mga kamag-anak na sa ibang bansa. Tapos, kung makikita nyo yung post ko na Adidas na sapatos, ang tagal na yun, second year college pa ako noon. Hanggang ngayon, buhay pa siya. 1K lang namin siya nabili kasi on the spot kinailangan nila ng pera. So, yung 1K na yun, nakipagsapalaran kami, yung baon ko, tinipid ko, yung tuition ko, pwede naman siyang hulugan. So, yun. Kaya, okay na rin yung maging scholar kasi pwede kaming hulugan yung bayad per sem. So, yun. At yun yung magandang part. Oo, yung para ka na rin nakarating ng ibang bansa, yung mga gamit mo, padala, parang ganun. So, yun yung magandang side doon. Pero yung sa iba kasi, bebentahan ka ng second hand, hindi pa original, may mga sira pa, tapos sasabihin, tutubusin ng after 2 weeks, tapos meron dito nagsala sa amin ng relo. Tapos hanggang ngayon, 2016 na, wala pa rin, di na kinuha, di na tinubos. So yun yung iniiwasan namin na, yung ang dami na ng gamit namin dito sa bahay, tapos biglang madadagdagan. Dahil nga may magsasanla, syempre, hindi naman na din kami magpapautang ng pera lang, dahil alam namin na pag pera, pinautang, lalo na yung tao na yun, hindi naman marunong magbayad, di ba? So, no choice kami, kailangan namin tanggapin yung sinasadlaan niya. Pero minsan, lesson learned na lang din yun kasi hindi na kami tumatanggap. Kasi sa totoo lang, ayaw namin tumanggap ng sanla. Kaso pag nauna talaga yung puso ni daddy, yun,
nagpapahiram siya, tapos tatanggapin na lang yung sanla para katibayan na babalikan nga. Kaso lahat ay sinanla sa amin, hindi nga hindi na nakuha. At eto pala yung sinasabi ko kanina, ipapakita ko sa inyo yung nandito sa harapan ko. At sorry if magulo, dahil oo, talagang magulo siya. Dahil inaantay na lang namin yung bahay na maayos, tapos yun yung bala ko, bibili ako ng bagong aparador. At etong mga box namin, papalitan ko na. Papakita ko sa inyo yung harapan ko. So, kaya siya ganyan, kaya ganito kagulo kasi ganito, ay dahil yung bahay namin, mayroon kaming malaking pasilyo kung saan nakalagay lahat ng aparador, lahat, halos lahat puro aparador lang, tapos doon ilalagay yung sampayan namin, yung mga ganyan, yung mga nakikita nyo doon sa kama ko sa taas. Yun, kaso dito hindi na siya pwede kasi itong kwarto namin, kung i-compare siya doon sa dati naming bahay, parang ito yung lumalabas na pasilyo namin noon. Mas masikip pa nga to abot pa nga yun hanggang doon Kaso lang, ang pangit lang doon sa bahay na yun, nalalaglag yung kisame at may tulo. Dito, walang tulo yung bahay every time na uulan. Tapos, yun lang yung pangit, masikip. Pero, in God's will, maayos na yung bahay. Itutour ko kayo sa room ko. If ever na maging pink siya, super happy, thankful. And if ever na hindi, okay na din kasi yun nga, kailangan nga namin ng pera at hindi namin kailangan gumastos ng bongga. So sabi naman ng daddy ko, mag-ipon ako para dun sa pangpintura ko. So yun na lang din gagawin ko. Tsaka meron namang sticker, 'di ba, na pang room decor. Yun na lang yung gagawin ko kapag hindi nasunod yung bet ko. Tapos yung kitchen ni mama, lalagyan ko rin siya ng ng mga sticker na nabibili. Yun na lang siya. So excited ako sa magiging bahay namin. Sana lumuwag na nga siya ng tuluyan. And etong mga to, kailangan ko na nga talaga na mag-ipon para sa aking aparador. Kasi ang lumalabas, 2K. Dito siya sa may pako. Pero kapag sa Divisoria ka bumili, grabe, sobrang mura. Yun nga lang yung delivery papunta rito. Babayaran ko pa, ganun. So parang yung 2K sa pako, yun na rin yung pinamasahe ko. Tapos yung dineliver dito, bayad ko. Parang doble lang yung price na babayaran ko. So, ang balak ko, doon na lang ako sa pako bibili. If makita ko yung kulay pink doon. Yung pinakamalaki na 2-door ng ganito. 2-door yung bibilin ko. Tapos, kapag meron ako sariling kwarto, ayoko nang may salamin sa loob. If ever na merong salamin, lalagyan ko siya ng cortina. Kasi, takot akong mag-isa sa kwarto. Yun lang. Kasi sanay ako na ganito, andyan ako sa taas, andito yung kapatid ko sa baba. Tapos every time na magigising ako, andyan, babaliktad ako dito sa may hagdan na to. Nakaganyan ako, nakasilip ako dito sa ilalim. Tapos sisilipin ko yung kapatid ko kung nandito pa siya, kung gising na, or kung may pasok ba siya, yun. Tapos if ever na makita niya ako, mahuli niya ako na nagdadaldal, o kaya sinisilip siya. Yung yung akto na nahuli niya yung pagsilip kong ganun sa ibaba sa kanya. Tapos nakatingin siya sa akin, ang gulo siya. Yung parang galit. Ayun. Tapos sasabihin ko, bulga, gaganunin ka na lang siya. So yun. At makikita nyo pala doon sa vlog ko. Di ko alam kung na-upload ko na siya. Titingnan ko nga. Ay, hindi pa. December 24 yun. Kasama ko siya. So, sila ng girlfriend niya, sanay na sila sa akin na kapag tinapat ko sa kanila yung camera, sabihin ko, oh, hi kayo sa kanila. Tapos sasabihin nila, hi. Tapos sabi naman kapatid ko, hi. Tapos tingin-tingin siya sa kung saan-saan. So, ewan ko sa kapatid ko kung alam na niya na meron akong vlog. Pero alam ko kasi hindi ko sinabi sa kanya na meron ako. And yung kapatid ko, meron din siyang meron siyang account din sa YouTube kasi nga 'di ba meron siyang Gmail. So, isang account lang 'yun sa lahat na 'yun. Nakita ko meron siya. So, hindi ko naman sinabi sa kanya na nagba-vlog ako. Pero alam niya na nagba-vlog ako. Pero hindi niya alam na nag-upload ako dito sa sa YouTube. Ang alam niya, pinapanood ko kina mama yung mga video namin. So, yun, alam naman din niya na yun naman yung ginagawa ko. Kaya, okay lang.
Diba? So, meron ako dito nakita na Adrian. Siya to eh. Hindi siya naglalagay ng picture niya. Or baka tinanggal niya. Meron dalawa. Hindi siya to. Itong isa. Hindi rin siya to. Meron ako dito. Pag nandoon ako sa laptop niya, nakita ko yun eh. Pero wala siyang wala siyang pinapollow. Wala siyang pinapollow na na mga YouTubers. Kasi ang hilig niya lang manood. So yun, at masyado na ako maraming daldal. Ito yung mga ganap ngayon at tatapusin ko na. Ito yung mga pinapanood ko. Yan, sina Ate Say. Ito yung kauna-unahan ko pinapanood. Itong magjowa na to. Yan. Tapos sina Ate Ann. Tapusin ko na to, ang dami. Nasa 13 new videos yung papanoorin ko. Ayan o, andito na ako kay ate. Next si Ate Perfecta. And pinakapinalag ko ito si Ate Judy. Hindi ko alam kung nakikita nyo kasi ang gamit ko ngayon itong nasa harap eh. So yan, ay! Saan na? So yun, at thank you sa panonood. At if ever na meron ako uling pasok, syempre as always, diba? And yung OOTD, hindi pala ako updated sa OOTD kasi minsan nakakalimutan kong mag-upload, nakakalimutan kong mag-picture dahil minsan on time o kaya advance yung dating ng mga client. Kaya yun. So, if ever, post na lang ako ng post. Tsaka if ever din na puro mukha ko na yung nakikita nyo, sorry kasi mahilig talaga ako sa picture. At thankful ako dahil yung ginagawa ko ngayon related siya lahat sa trabaho ko. So yun, muli, salamat sa inyong lahat at dun sa mga nagko-comment sa akin sa mga videos. Thank you sa pagbibigay ng time, sa pagbibigay ng time na manood and pagko-comment dun sa mga vlogs na ginagawa ko. At syempre, samahan nyo ko, if ever nga ma-push, samahan nyo ko sa bago naming bahay. At kapag nandun na kami, babalikan ko yung mga videos ko. Yung itsura nitong bahay na to, kahit ganito to kaliit, kahit ganito to kadugyot, kagulo, darating at darating yung panahon na mamimiss ko to at masasabi ko na ito yung bahay namin dati, ganito kagulo. So yun. At yung mga ilaw, meron akong LED. Oo, yun yung ginagamit ko sa photoshoot. So pwede ko siyang gamitin pang backlight kasi hindi ko na kailangan ng mirror na may mga salamin-salamin sa TV. Sa yung vanity mirror, yun yung tawag nun. So kung makikita niyo naman sa studio, ang laki ng vanity namin, 'di ba? 3 tao ang pwede magsalamin doon. So hindi ko na siya kailangan kasi meron akong LED na kung saan pwede ko siyang gamitin din dito sa pagbablog ko. And yun, masyado ng mahaba ang aking daldal. At hindi ako magsasawa sa inyo na magpasalamat. At kahit papano dumadami na tayo. And sorry if ever na hindi ako makapag-giveaway dahil nuknukan ng dami ng gastos ngayon at marami akong masyadong pinag-iipunan at para na rin to dito sa ikakaayos netong bahay. So yun, salamat sa inyo. I'm back guys. So di ko alam kung nakikita nyo ko. At ito na yung mga pinamili ko. At dyan ko ilalagay yung umabot ng 170 pesos. At syempre ang aking paborito, spaghetti and ice cream and coke. So itong aking merienda at si Mother Earth sa burger. At ngayon naabutan ko yung doble cara. Yan. Kakain na ako. If ever, syempre as always, minsan hindi ko na napag-merge dahil hindi ko na rin nare-review yung mga binlog ko, pero wala naman lahat nakatload. So kung ano yung mga ni-record ko today, yun lang yun, at yun din yung mga ganap. Walang record. If ever na meron man nadagdag, naglagyan na lang title, ganun. So yun, mabilis lang kasi hindi na ako makapaghintay ng loading. So yun, kain na ako. Dito ako kain sa lamesa. Sa upuan.